24. Kuwang-kuwa sa CCTV ang pagkasagasa ng truck sa isang lalaking tumatawid sa C5 Road sa Quezon City. Ligtas ang biktima pero posibleng mahirapan na raw makalakad. Si JP Soriano, naka-alerto 24, eksklusibo. Nasa pedestrian lane sa Green Meadows QC ang lalaking ito para tumawid. Mabilis ang takbo ng mga sasakyan. Nang dumating ang mabilis na dalawang truck, nahagip ang lalaki. Binisita namin siya sa ospital. Inoperahan na siya pero inoobserbahan pa rin. Posible raw na mahirapan na siyang makalakad muli. Hindi po pinagbibigyan. Nasa gitna po, may parating po na dalawang trailer. Yun po, nagdikit po. Hindi na po nung tumakbo po ako pa atras. Yun po, nasabit po ako. Tinutulungan naman po ako. Sila naman daw po yung sasagot. Nang balikan ng GMA News ang bahaging ito ng C5, tila nakikipagpatintero nga kay kamatayan ang mga tumatawid sa bilis ng andar ng mga sasakyan. Yun yung pedestrian lane kung saan nakita sa CCTV video na nasagasaan yung biktima. Ayon mismo sa MMDA, tila alanganin ang pagkakapwesto ng pedestrian lane na yan dahil sobrang bilis ang takbo ng mga sasakyan. At dahil sa aksidente, pinag-aaralan ng agarang pagkakabit ng footbridge sa lugar na ito. Sa may Lanuza area sa C5 pa rin, nakunan din ng CCTV ang babaeng ito habang tumatawid. Maya-maya pa, makikita na lang ang babae na tumilapon sa gilid ng daan. Nasagasaan na pala. Ligtas din naman ang biktima. Sa datos ng MMDA Road Safety Unit, bahagyang tumaas ang bilang ng mga kaso ng mga nasagasaan noong 2009 kumpara noong 2008. Mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, mahigit 1,000 na ang kaso ng mga nasagasaan habang patawid. Paalala ng MMDA sa mga motorista, bagalan ang takbo ng sasakyan kapag papalapit sa isang pedestrian lane. At sa mga pedestrian naman, kung kaya naman natin, kahit medyo may konting lakad, punta tayo dun sa pinakamalapit na footbridge, di ba? Tumingin ka dun sa direksyon na kung saan nagagaling yung kotse, di ba? Tapos isang maganda pang advice dyan, yung mga naka-earphones. Nako, medyo masama yun, lalo kung naglalakad-lakad ka, di ba? Yung iba, either naka-earphones or nagte-text, di ba? Yun yung isa sa magiging causes din kung bakit hindi mo malayan na nasa maling lugar ka na pala. Habang pinag-iingat ng MMDA ang publiko sa pagtawid, muling paalala ng MMDA sa mga motorista na maging mahinahon. Ditong isang linggo, nakunan din ng CCTV ang pagtatalo ng dalawang motorista matapos magkagit-gita ng sasakyan sa northbound lane ng EDSA sa may Makati. Nagkatulakan at nagkahamunan ng dalawa. Naawat at napigil naman lang dumating ang traffic enforcer. JP Soriano, naka-alerto 24. Isang taxi ang tumaob sa Commonwealth Avenue sa Quezon City matapos masalpok ng isang manong humaharurot na bus. Narito ang aking report. Tumilapon muna ng ilang metro bago lumagapak ng nakataob ang AUV taxi nito sa may bangketa sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue, Quezon City sa tapat mismo ng Techno Hub. Ganon katindi ang naging impact matapos mo itong salpukin ng isang humahagibis na pampasaherong bus pasado 1:00 ng madaling araw. Base sa inisyal na pagsisiyasat, nag-U-turn yung Avanza sa bahaging yun ng Commonwealth Avenue matapos kahit nabitin ay pinilit itong tumuwid patungong Techno Hub kung saan nadali na nga siya ng paparating na bus. Ang driver ng taxi, maging ang pasahero nito, kapwa umano sugatan at agad na isugod ng mga rescuers sa ospital. Ang driver ng bus, todo depensa naman sa sarili. Wala raw siyang kasalanan sa nangyari. Bigla siyang kumanan. Gusto na niya atang papasok dito. Taga rito na yung pasaheros niya. Ayon sa investigador, malinaw na kasalanan naman ito ng taxi. Yung nilikuan daw kasi nitong U-turn, hindi para sa mga sasakyang nagnanais pumasok sa Techno Hub. Kung ikay papunta ng Techno Hub, doon ka talaga mag-U-turn sa Tandang Sura. Hindi diyan, kaya hinabaan yan dahil taka-aksidente nga. Ganon pa man, maaaring naging masyadong mabilis raw ang takbo ng bus, kaya di na nito naiwasan ng taxi. Bagay na karaniwan umanong ginagawa ng mga bus na dumaraan sa Commonwealth Avenue. Di pa nga tapos imbestigahan ang nangyaring aksidente. Isa pang bus ang sumalpok sa isa namang tow truck. Wala naman nasaktan sa ikalawang aksidente. Oscar Oide, naka-alerto 24. Binisita ni dating Marine Colonel Ariel Querubin si Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang kulungan sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Mag-alas 12 ng tanghali kanina nang dumating doon si Querubin kasama ang kanyang asawa. Nagmerienda raw sila kasama ang senador. Tumagal na 1 oras doon na mag-asawa ayon kay Querubin. Pinasalamatan niya si Trillanes sa tulong ng grupong magdalo sa kanya nitong nakaraang eleksyon. Chika Minute!
Aminado si Rufa Gutierrez na marami ang umaali-aligid sa kanya ngayon. Ano na ba ang status ng friendship nila ng president ng Smartmatic Asia na si Cesar Flores? Makichika tayo kay Lars Santiago. Nanay na nanay si Rufa Gutierrez habang inaasikaso ang mga bisita sa 7th birthday ng panganay nila ni Yilmaz Bectas na si Doreen. Sa ngayon, number 1 priority daw ni Rufa ang dalawang anak. Pero hindi naman daw ito nangangahulugang wala na siyang panahon para sa kanyang sarili dahil marami naman talagang lalaking umaaligid sa kanya. No one's captured my heart yet and hindi ko alam kung pwede na ba ako magkaroon ng isang magandang personal life, pero I'm very hopeful naman. I know that one day, in God's perfect time, that He will give me who's the perfect match for me. Hindi naman kaya ang nalilink sa kanya ngayong si Smartmatic President for Asia Pacific Cesar Flores ang maging bagong pag-ibig ni Rufa. It's so hard kasi to keep talking about him kasi wala siya dito. So, ang balik niya sa August pa. And right now, we're getting to know each other as friends. And wala pa. Tingnan natin kung ano mangyayari. Totoo kayang araw-araw silang may communication via text at tawag ni Cesar na ngayon nasa Europe. I made a promise to him that I would try to keep him as private as possible dahil sanay daw siya sa mga controversies pagdating sa trabaho niya pero hindi sa personal niyang buhay. Kapag nararamdaman daw ni Rufa na gustong makipagkaibigan sa kanya ng mga lalaki tulad ni Cesar, may paunang pasabi na siya. Sabi ko, are you sure na gusto mong maging kaibigan ko? Napaka-controversial ko, napaka-high profile ko, and are you ready to go on this roller coaster ride? Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Mamaya Chris Aquino nagsalita tungkol sa huling pag-uusap nila ni James Yap sa pagbabalik yan ng Chika Minute.